Alam nyo, hindi kami titigil. Napansin nyo nung nakaraan, minamaliit nila yung presensya ng tao dito para ipakita nila na kukunti lamang ang lumalaban. Kukunti lamang ang lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan. Bakit nag-brown out? Hindi, okay lang siya. Pinatay na isa. Okay. Pero sa katotohanan, nung nakaraang una nating rally, siguro estimate namin mga 10,000 tayo dito. Hanggang yung ilalim ng mga puno-puno ng tao yan eh. Hindi kami titigil kahit harangan nyo pa kami ng sibat. Dadami at dadami kami dahil maraming tao na talaga ang humihingi ng katarungan, ang sumisigaw ng pananagutan. Ayaw nilang kalimutan yung scandal sa flood control. Okay. At dito, dahil sila ang ating gobyerno selective justice, pinipili lamang nila yung mga lumalaban sa gobyerno na kinakasuhan para tumahimik. Kaya kami, ang aming ang hinihiling sa gobyernong ito, kailangan magbitiw sa pwesto si Boying Remulla. Una-una, hindi yan nag-qualify sa pwesto niya. Hinihiling din nating magbitiw si John Big Remulla, lalo na si Director Matibag, dahil ito yung mga tirador ng gobyerno na nagpapatahimik sa mga lumalaban sa ating mga para sa ating mga karapatan. Yan po. Nung nakaraan po, isang venue lang kami. Ngayon, marami kami. Meron sa Cebu, meron sa Mindanao, binanggit na po kanina. Sa susunod po, mas marami, mas malawak hanggat hindi nyo binibigay ang aming kagustuhan. Maraming salamat po. Sir, ano ko lang po yung question, no? Total nasabi niyo po yung sa mga kinakasuhan ni na General Matibag. Ano pong masasabi niyo ngayon na meron pong hinuhukay na kaso kay Alan Peter Cayetano, si General Matibag, about po doon sa nangyari po nung SEA Games? Alam mo yung mga kasong ginagawa nila, kitang-kita naman natin na 1+1 eh. Pinipilit lang nila. They just hahanap lang sila ng pwede nilang pasukan pagkatapos doon nila i-develop yung kaso. But actually, these cases will not stand. Kaya lang, kung sila yung nasa poder, kaya yun yung malakas ang loob nilang gawin. Which is why we're asking, yung mga taong responsible for doing this, they should be out. Dapat palitan sila para magkaroon ng patas at pantay-pantay na pagtingin. Hindi selective justice. Kinasuhan nila yung mga ito, kinulong nila, ang bilis-bilis. Pero yung mga naunang sinabi nilang hinug na, ready na, ano nangyari? Nung lumipat ng bakod, ano nangyari? Bakit? Bakit sila lang ba? Hindi ganoon. So yun yung hinihiling natin. Patas na pagtingin. Kung nagkasala. Halimbawa, impeachment ni Bibi Sara, tuloy natin yan. Pero mag-produce kayo ng magandang ebidensya. At kung nagkasala, ikulong natin dahil yun talaga ang nararapat. Pero kung walang kasalanan, huwag nating iwardi-wardi. Sa ligang batas ito, yun yung pinakamataas, pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. At yung mga senado ang nakaupo dito para maghumusga. This is a very important constitutional duty. Yun po ang ating masasabi. Thank you so much, General. Ako. Malabasan. Okay, ang masasabi ko lang dito sa nangyayari sa ating bansa. Kaya nag-aalboroto ako at ang United People's Initiative kasi ginagago tayo. Anong ginagago tayo? Ayaw kong ginagago tayo at tinatanga. Kaya paano hindi sasabihin natin ginagago at tinatanga tayo? Akala nila sila lang marunong. Biruin mo si Senador Marcolita, ilang milyon lang? 75 milyon. Dinabol. Pero ako, sa tainga ko, narinig ko, 2 billion. Nasa inner circle ako ng campaign, yun ni Campino Marcos. Nasa inner ako. Ang kausap ko, si Martin Araneta. 2 billion. Hindi ko lang sasabihin muna yung pangalan ko sinagbigay ng estudyante na ibinigay para sa campaign namin, gagamitin namin. Wala kaming ginamit. Ginamit ang tao. Yung 2 billion itinago ni First Lady. So yun lang ang aking pinag-alboroto nito dahil ginagago ang Pilipino. Payag ba tayo na ginagago tayo? Hindi. Hindi tayo dapat magpagago. Yun lang. Maraming salamat.
Thank you so much po, sir. Sir, okay na po tayo dun sa statement natin. Sir, maraming salamat. Okay ba? Thank you. Siya nagpapiglang namatay. Tama po, General. Reaction niyo doon, General? Hindi totoo yan, dahil ito ay multi-sectoral rally. Hindi lamang ito UPI, kundi maraming mga grupo, maraming mga sektor, maraming mga alliances na kasama natin dito. Yun nga ang parang binabansagan kami dahil ang paniniwala kasi ng UPI sa lahat ng ginagawa namin, sa advokasya namin ay 4 na prinsipyo. Non-violence, diba? Non-political partisan, non-partisan, diba? Law-abiding at saka constitutional fidelity or constitutional based. Okay? Dito sa pang-4 na ito yung sinasabi nilang kay Sara Duterte daw kami dahil pagka mag-resign si BBM, Sara Duterte. Tama naman sila dahil constitutional tayo eh. Hindi man namin pwedeng sabihin dyan na pagka nagpalit ng gobyerno o nagkaroon ng resignation, kami ang papalit o sinong grupong papalit. Hindi pwede yon. Hindi constitutional yon. Kaya nga kami ay naniniwala na dapat kung may pagbabago man sa gobyerno ay naayon sa ating konstitusyon. Yun ang sinasabi nila na dahil pinupos daw na Sara Duterte. Hindi, maski sinong president, sinong vice president dyan, Duterte man o kung sino man, walang problema sa amin yun. Basta constitutional succession. Ganun lang kami. Malinaw na po. Okay na po. May gusto ko kayo nagdahil. Maraming salamat. Maraming salamat, ma'am. Sige po. Sige. Salamat. Ibis, ma'am, Kala ko, Ibis, tatanungin mo kung ano sila cellphone. Yun talaga tatanungin natin. Sir, kukuha na po kami settlers na parang nag-uusap-usap kayo. Tayo. Okay. Ba't may magnanakaw? Talagang hindi kami titigil. Tapos na po ba yung net 25? Hindi maya. Andyan na rin, ma'am. Andyan na rin. Sige. Sigurado ba kayo yung papalabas nyo yan? oh, Kunin mo yung number ito. Yung sinasabi ko, sir, sa kanila Sa walang kanila, sir, kasalanan walang mga problema. ABCB 5. Handicap sila eh. Ang Hindi mga naka-record problema sa akin kasi- yung ABCB 5 eh. ABCB 5, hindi nakalista. Hindi sir, ano yan? Ha? ABC. Wala na ABC. Ay, ABCB 5. TV5 pala. TV5. TV5. Hindi nakalistang TV5 sa akin. Hindi mo naman sir masisi sila kasi sila nasa field eh. Yung mga editor nila Yun sa taas nila. pagdating sa taas. Hindi, sabi ko lang, joke lang yun. Nakakatayan dun sa taas eh, sila nagtatrabaho. Galing ka dati ng ABS-CBN. Masakit lang kayo, tinatamaan nila. Nag-interview na tayo. Pero mayroon yung mga reporter na puwapalag. Kasi neutral kayo eh. You cannot blame them. They need the job. Trabaho eh. Trabaho eh. Sa ano po ito? Frontline Pilipinas Weekend. Mga sir, magsama-sama tayo sa isang munting panalangin. Si Bishop. Sige po. Sige po. Kung ano po namin kayo nagdadasal ako. Kung ano po namin kayo kasi. Bishop, diyan ka siguro. Sir, yung Tatayo tayo. Opo, sir. Masusugan ng makulang tayo ng bayan. Tayo nananalangin sa ating sarili. Dakila namin Diyos, narito ang iyong mga anak nagtipon-tipon. Muli sa sandali na kami nananawagan muli ng pagbabalik ng kayusan ng aming bansa. Nananawagan ang grupong ito para sa muling pagbabalik ng katarungan para sa aming bansa. Gamitin mo ang UPI, Panginoon, upang maging tinig ng mga hindi makapagsalita sa aming lipunan. Gamitin mo ang UPI ngayon upang magpatuloy na magsabog ng liwanag sa aming lipunan ngayong binabalot ng kadiliman. Gawin mo ang iyong mga anak na ito na pangunahan, manatiling nakatayo at manatiling matatag sa kabila ng mga hamon sa kanila na sila ay manahimik. Gawin mo silang matatag at patuloy na humayo upang pangunahan ang aming bansa para sa bukas na hinahangad mo para sa aming mga kababayan. Kaya itong aming dalangin, Panginoon, narito kami, pinagpapasalamat namin ang araw na ito. Ngayon pa lang ang katagumpayang ito ay aming inihiling na ibibigay mo, Panginoon. Pakikita namin sa iyo ang aming pagsusumamo. Pinakikita namin sa bayan,
ang aming galit sa korupsyon, ang aming galit sa mga gumagawa ng mga hindi kanais-nais sa aming bansa. Hindi kami nagagalit sa aming mga kapatid mismo, ngunit nagagalit kami sa mga kasamaan na gawain na aming nakikita at nagbabagsak sa aming bayan. Kaya itong aming dalangin, Panginoon, nagpapasalamat kami. Alam namin kasama ka namin ngayon hanggang matapos ang aktibidades na ito. Ito ang aming dalangin at pagpapasalamat. Sa iyo lamang ang pakapurihan ng lahat ng bagay na ito. At magsasabi kami lahat, salamat po iyo, O Diyos, ikaw na aming Panginoon. Salamat po Diyos. Amen. Amen. Thank you po. Keep in touch po. Thank you po. Thank you. Apo. Kanino po kayo pwedeng may makuwang number? Wala sa grupo. Kayo na lang, General. Number niyo po kung sakali okay lang. Or... I-text mo na lang kayo, no? sige po. Kayo na naman. Sige po. Thank you. Thank you, VP. Salamat, Bea. Salamat, sir. Thank you. Salamat sa ako. Thank you, sir. Yes, sir. 25. Jo, marami ng tao? Marami ng tao? Oo. Medyo nasa gilid pa siya. Tanong natin kay sir. Sir, ang media, sir, sa loob ba sa labas? Kasi merong nilagay sila May ano doon sir, may barricade. dapat pinaano na yun, sir, di ba? Di ba, sir, pinatakop na natin yun? Para Hindi, yung natira na yun sa gitna kasi. Yung media box, performer, yung media box sa gitna. doon. Media box pwede. yun. Saka media box yun. Media box yun, gitna. Media yun. Pero sa labas sila. Oo, doon sa loob nila, sir. Mainit pa eh. Doon yun sa loob nila. pa sila, sir. Hindi, nasa ano eh. May media box sa gitna, sa gitna. Yun nga, yun. Yun na yun. Nasa labas yun eh. Sa labas. Sa labas Oo, yun. kasi pag mag-set up, dadami yun sila sa loob. Hindi pa parang... Media box sa labas. Alam ni sir Galang ito, alam ni sir. Pero dito pa sila dato yung sa... Sir, yung sa tatlong bases na doon parating. May mga parating pa sa dagat. Pero ang nagsabi sa akin, Datong Mergan. Sir, kaya ni mga naga. Sino yung Datong Mergan? Kaya na, mabait naman si Mergan? Sir. Dato eh. Ato ko di ba? Hindi no. sino daw nabigay doon? Mergan. Tama. Kasi parang may assignment ka kay General Rumi. Basta ganun din, kasi nakilalang Sa naga. Ay brother, wala tayong time kasi ipit na eh. Kasi may mission. nasabi rin. Nandiyan natin sa Malaysia. Inahabol lang para Na-arrest na General Romy. 10 bus darating sa Naga. Oo. Biyernes pa naman bukas, kaya to sabi ko. Papirma yan, pagdating nyo dito sa Manila, papirma mo siya UPI membership ha. Hindi, region type siya rin. Siya na ang pinaka- sa akin. Sabi ko siya, 3 bus ito, syutan. Tumatay sa Naga. Basta ang tanda ko ba, inchi na kuhan ko siya. Si Dato Moro. Mahina 15,000. Si Dato Moro. Ayo, dyan. Yeah. Ay, dito. Hoy, Dens! Papasukin ka, sir. Dens, si Dato Moro. Pasukin mo. Papasok kayo Dato Moro. Ako, yung... Long time no see. Saan ka? Nag-abroad ka ba? Hindi. Nag-antay pa ko ng mga tao. Ha? Requirements sa mga kapatid. Pinaano kami ng at least 200 ka tao. Yan. Sa gabi nandiyan na sila eh. Hindi, yung mga tao. Bawat ano. Oh, hindi ka sumasagot eh. Sabi ko, Hindi ka man natawag eh. hindi ako tumatawag, nagtitext ako. Baka sa ibang number niya. Baka sa ibang number. Hindi, umakot yan. Nag-uusap kami yan. Saan kayo? Dito. Ah. Saan mo kita pera niya? Adjust na. Dito ka, adjust ka. Andiyan naman si Rani. Oh, dito sir. Pero alam ko yung sinasabi mo. Oh, isa pa lang testing ko eh. Sir Jan, anong Jan? Ah. Ay, Sige, bawal sige. ang Duterte dito. Bawal ang Duterte ngayon Bawal dito. magbabanggit ng Duterte dito kasi itong usapan. Alam na ni Jeff yan. Alam na ni Benz yan. Hindi, ang ano sa amin ng mga kapatid, bawal. Oo nga, bawal. Hindi sa amin sa UPI, bawal rin. Marcos resign. Pwede. Ang Marcos. Si Dato Muro. Siya lang sir. Hindi, si Dato Moro lang kausapin Hindi yung tao niya, May mga- papasukin mo kasi kwan yan eh. Teka. Ilan ba Marami sila? Marami yan. Hindi kasi gagamitin natin silang security laser eh. Security natin ginamit. Si Dato Moro, ano yan? Backup. Pupuno ito. Ha? Dami niya, pupuno eh. Hindi, marami yan. Hindi, yan ang ginamit natin sir. Yan ang in-alternate ko nung walang dumating. Dito.
Ah, hindi. Dito. Oo. Ito. Ah, dito ba? O baka dito. Nagulat sila nationwide. Kaya nagsara na sila ng mga road nito. Ano to eh, ang nakikita ko siya 25. Kasi ang anniversary mo ay sa 27. Gusto nila 27 celebration.